ay tutulong ng rehabilitation para sa mga person with disability. Natutulungan ng mga ito na ma-improve yung paggalaw nila. At naibibigay po ang mga gamit na kailangan nila para matuto po silang kumilos o gumalaw ng walang sumusuporta sa kanila. Yan, mukhang naintindihan ninyo pinag-aralan natin ngayon. Kuya Eric, Bible story na po! O, sige, umpisahan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagpapaalis kay Lot ng anghel ng Panginoon sa bayan ng Sodoma. Kasama po ang kanyang sambahayan para hindi po sila madamay sa parusa sa bayan. At pinaalis po ni Lot ang kanyang mga manugang sa bayan ng Sodoma dahil gugunawin nga po ng Panginoon ang kanilang bayan. Pero binaliwala po nila si Lot dahil inakala po nila na nagbibiro po siya. Oo, at pagkatapos nga na makaalis ang sangbahayan ni Lot sa bayan ng Sodoma, ang Panginoon ay nagpaulan sa Sodoma at Gomora ng apoy at asupre mula sa langit. At ginunaw nga ang lahat ng nandoon, pati na ng mga tumutubo dito. Eh, yung mga kamag-anak po ni Lot, nakasama po ba niya? Eto, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 19, 21 hanggang 30. At sinabi sa kanya, "Narito, sa bagay mong ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon." Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupain yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw. At narito, ang usok ng lupain ay napailang lang na parang usok ng isang horno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalaala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan. Nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zoar at tumira sa bundok at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zoar at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang 2 anak na babae. Ganun po pala ang nangyari sa bayan ng Sodoma at Gomora? Pinapaging abo nga po ng Panginoon ang bayan ng Sodoma at Gomora dahil po sa asupre at apoy na nagmumula sa langit. At nakaligtas nga po si Lot at ang kanyang anak, ngunit ang kanyang asawa ay naging haliging asin dahil siya po ay lumingon sa likuran ni Lot. Oo, pinarusahan ng Panginoon ang mga bayan ng Sodoma at Gomora. Ginunaw sila dahil sa kanilang mga masasamang gawain. Pero iniligtas ng Panginoon ang matuwid na si Lot dahil hindi siya sumama sa mga gawang masasama ng mga tao sa Sodoma. Kaya mga bata, huwag tayong sasama sa mga gawaing masasama ng mga tao, kundi tularan natin ang ginawa ni Lot. Basahin natin ang nakasulat sa unang Tesalonica sa 5:21 hanggang 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama.
Bukas, God willing, subaybayan ninyo dahil atin namang matutunghayan ang tungkol sa paninirahan ni Abraham sa lupain ng Gerar. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. O ayan mga bata, alam na natin na mahalaga ang mga taong may kapansanan sa ating lipunan. May ginagawa silang rehabilitation para makatulong sa ating kapwa na may kapansanan. Tama, mas mabuti na kung tayo din naman ang tutulong sa kanila. Hindi ba utos na gumawa tayo ng mabuti sa lahat? Kaya silang mga may kapansanan ay dapat nating tulungan. Basahin natin ang nakasulat sa Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Kuya Eric, napag-aralan po natin noon na may nakukuha pong benefits ang mga matatanda. Eh yung mga may kapansanan din po ba may nakukuhang benefits? Hindi ka nagkakamali, Kayla. Bukas yan ang pag-aaralan natin kung loloobin ng Panginoon. Ano-ano nga bang mga benepisyo ang nakukuha ng mga taong may kapansanan, lalo na sa gobyerno? May pangulong bagay, kaya't kunin mo ang unawa at kaalaman sa muling pagbubukas nitong paaralan. Halina't magbalik eskwela ng may kagalakan. Balik paaralan, kaklase at kalaro, mga kaibigan, maligayang kayo'y masilayan. Mahal naming guro, pagpaumanhinan ang aming mga kakulitan. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Mga magulang na aming mahal, salamat at kami pinag-aaral. Sa taong ito'y masisipagan pa upang kayo'y aming mapatuwa. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Higit sa lahat ay salamat sa Diyos. Kami iniingatan mong lubos sa buong panahon ng pag-aaral. Natutuhan mabuting asal. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Sa isipan ay kayamanan na. Sa isipan ay kayamanan na.
Hanggang dito muna mga bata. Bukas kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mga bata, pag-aralan natin kung ano ba ang ginagawa sa rehabilitasyon ng may kapansanan. At dahil sa... para po hindi madamay sa kanyang pawising.